Gulat kayo, no? Sino kayo? Hindi nyo na pala kilala ang sarili nyo. Kami ay kayo at kayo ay kami. Welcome to Phobia City, ang lugar kung saan namumuno ang pinakamadilim, pinakamalaki at pinakatinatago mong takot. Bago tayo magsimula ay pakiusap, pakipindot ng subscribe at like button, pwede nyo din i-share ang video na to, at huwag mahihiyang mag-comment para ma-shoutout sa next upload. Maraming salamat! Sa ilalim ng maliwanag na sinag ng bilog na buwan ay kitang-kita ang dalawang anino na nagmamadali sa paglalakad sa gitna ng masukal na kakahuyan. Ang mga to ay pagmamayari ng dalawang matalik na magkaibigan na siyang tumatahak sa mumunting daanan sa ilalim ng mga nagtataasang puno. Bes, bilisan natin. Baka iwanan na tayo ng mga jowa natin. Bulalas ni Ira sa kaibigang si Lucy na kanina pa nahihirapan sa paglalakad. Palibas ay laki sa mayamang pamilya kaya hindi sanay sa naturang sitwasyon. Eto na nga, Bes. Ba't pa kasi ang daming lamok dito? Nakakainis. Tugon na may kasamang reklamo ni Lucy sa kasama habang hinahampas-hampas ang braso dahil dinadapuan na ito ng lamok. Reklamo ka dyan ng reklamo sa kagat ng lamok. Pero pagkagat ni Joseph, gustong-gusto mo? Sarcastic na sabi ni Ira sabay tawa ng malakas. Napairap naman ng mata si Lucy bilang tanda ng pagkainis sa binitawang biro ng kanyang kaibigan. Charot lang. Ikaw naman, masyadong serious. Nakangiting bawi ni Ira. Hindi na ito pinansin ni Lucy at nagpatuloy na ang dalawa sa paglalakad. Wala pang isang minuto ay napahinto sila sa paglalakad matapos may mapansing dalawang figura na naglalakad papalapit at papasalubong sa kanilang dalawa. Teka, sina Joseph ba yan? Nagtatakang tanong ni Ira kay Lucy sa kadahilan ng hindi niya makita ang mga to ng lubusan dahil sa mataas na puno na siyang tumatakip sa sinag ng buwan kung saan naglalakad ang dalawang tao. Hindi, Bes eh. Parang mga babae naman yan. Mga babae? Paano naman magkakaroon ng ibang babae dito? Tayo lang naman Napahinto sa pagsasalita si Ira matapos makarating ng dalawang babae sa kanilang harapan. Nanlaki ang mga mata ni Lucy at Ira, dulot ng matinding sindak. Napanganga sila at hindi makapagsalita. Tumahimik ang paligid. Walang maririnig na boses at mga yabag, kundi ihip ng malamig na hangin at mga nagsasayawang dahon na mga punong kahoy lamang. Imposible. Sa wakas ay nakapagsalita na si Lucy pero garalgal ang boses niya dulot ng matinding takot habang umiiling. Ang dalawang babaeng nasa harapan nila ngayon ay walang iba kundi ang kanilang mga sarili. Mahirap paniwalaan at nakakabaliw pero kamukhang kamukha nila ang mga to. Kahit ang mga suot na damit at sapatos nila ay suot din ng mga to. Maging ang estilo ng kanilang buhok ay kuha din ng dalawang misteryosong nilalang na tila ba sila ay nakaharap sa salamin. Gulat kayo, no? Nakangiting sabi ng kamukha ni Ira. Sino kayo? Lakas loob na tanong ni Ira sa mga to kahit na nalilito at natatakot pa din. Hindi nyo na pala kilala ang sarili nyo.
Kami ay kayo at kayo ay kami. Mataray na sagot ng kamukha ni Lucy. Bakit nyo kami kamukha? At anong kailangan nyo sa amin? Lumapit sa kanila ang babaeng kamukha ni Ira at tinitigan ang magkaibigan mula ulo hanggang paa habang nilalaro nito ang kanyang buhok na tila mataray na inoobserbahan ang dalawa. Lucy, isang galing sa mayamang pamilya, spoiled at walang ibang ginawa kundi mag-shopping at ipamukha sa ibang tao kung gaano kakayaman. Di mo naman perang ginagastos mo sa mga magulang mo yung galing. Ikaw naman, Ira, nagtataka ako kasi wala kang eye bag. Wala ka na bang konsensya? Nakakatulog ka gabi-gabi after mong ipalaglag ang anak ni David last year? Lalong nagulantang ang dalawa matapos marinig ang binitawang salita ng kamukha ni Ira. Hindi nila akalain na pati ang mga ito ay alam ng kanilang mga kamukha. Naramdaman ni Ira ang malamig na butil ng pawis na dumulas sa kanyang muka. Pinagpapawisan siya kahit napakalamig ng hangin na sa kinaroroonan nila. Muli niyang naalala ang lihim nila ng kasintahan niya na si David. Ipinalaglag niya ang bata sa sinapupunan niya dahil kailangan niya makapagtapos ng pag-aaral at paniguradong itatakwil siya ng kanyang mga magulang kapag nalaman ng mga to na siya'y nagdadalang tao. Sinasayang nyo ang buhay nyo. Kaya kami nandito ngayon para tapusin na ang mga basurang version nyo at kami ang papalit sa inyo. Nakangiting pagbibigay alam ng kamukha ni Lucy na hindi pa din maintindihan ng dalawa kung ano ba talaga ang ibig sabihin. Kayo? Kayo ang papalit sa amin? Oo, kami ang papalit sa inyo dahil hindi nyo deserve mabuhay. Sa oras na maging kami kayo, ay aayusin namin ang mga iniwan yung buhay at kami na ang bahala kina Joseph at David, di ba, Bes? Sagot ng pangalawang Lucy, sabay tanong sa pangalawang Ira. I know, right, Bes? Kaya handa na ba kayong mamatay? Nang marinig yon, ay kaagad nilang sinunggaban ang mag-best friend. Walang ibang nakakaalam sa kung ano man ang malagim na nangyari sa mga panahong yun. Tanging ang mga punong kahoy at ang buwan lamang ang nakasaksi. Samantala, sa di kalayuan ay nakatayo ang dalawang magkaibigang lalaki sa labas na isang gray na sedan. Ito ay sina Joseph at David na kanina pa naghihintay sa kanilang mga girlfriend na nagpaalam umihi sa loob ng kakahuyan. Langya pre, kanina pa yung mga yun ah. Reklamo ni David matapos ibuga ang usok ng sigarilyo. Parang di ka pa nasanay sa mga babae pre. Tugon ni Joseph sa naiinip na kaibigan. Oh, ayan na pala sila eh. Bulalas ni Joseph matapos mapansin ng dalawang babae na papunta sa kanilang kinaroroonan. Tinapon ni David ang kanyang sigarilyo na kalahati pa lang ang nababawas sa damuhan at pumasok na sa kotse at mabilis na umupo sa driver's seat. Ang tagal nyo. Kaagad na reklamo nito sa mga babae na nakatayo ngayon sa gilid ng kotse katabi ni Joseph. Oh, ba't parang gulat na gulat kayo? Nakakita ba kayo ng multo sa kakahuyan? Nagtatakang tanong ni Joseph matapos mapansing balisa ang dalawa at pawisan. Hindi agad makaimik ang mga to na tila natatakot. Wala to. Sino ba namang hindi matatakot eh? Ang dilim-dilim at malamok sa pinanggalingan namin. Pinilit na sumagot ni Lucy para maibsan ang pagtataka ng boyfriend niya. Oo, tama. Buti na lang dala ko yung phone ko. Kaya may ilaw kami kahit papano. Saka the full moon is very helpful din for our vision. Suportang paliwanag ni Ira sabay pakita sa kanila ng kanyang phone. Pero nabigla siya na makita ang dugo
sa kanyang mga daliri. Uy, ano yan? Dugo ba yan? Tanong ni David sa jowa. Nauutal na sambit ni Ira. Hindi siya sigurado kung ano ba dapat ang sasabihin niyang dahilan. Oo, dugo yan. Ito kasi si Bessie. First day ng period pero nakapagpalit na din naman siya ng napkin. Paliwanag ni Lucy sa dalawang lalaki. Matapos mapuna na tila di makasagot si Ira. Kadiri ka naman, babe. Oo, ito. Linisin mo yung daliri mo. Nakasimangot nitong sabi, sabay abot ng alkohol at tissue sa dalaga. Ginamit naman ng mga to ni Ira upang linisin ang mga bahid ng dugo sa mga daliri niya. Eh di wala mo na kayong ganap. Kasi meron si Ira eh. Pabirong tanong ni Joseph sa magjowa. Puro kakalokohan. Sumakay na tayo ng car at natatakot na kami dito. Saway, reklamo at yaya ni Lucy, kaya sumakay na sa kotse ang tatlo. Gaya ng nakasanayan, ay tumabi si Ira sa kanyang boyfriend na siyang driver nila. At nasa likod naman ng sasakyan sina Joseph at Lucy. Nagkatitigan sina Lucy at Ira sa salamin ng sasakyan at dahan-dahang ngumiti. Mabuti na lang at hindi nagtagumpay ang dalawang kamukha nila na agawin ang kanilang pagkatao. Nakapanglaban ang dalawa matapos silang sunggaban ng mga to kanina sa kakahuyan. Iniwan nila ang dalawa na wala ng buhay, durog ang muka. Matapos nila itong paghahampasin ng bato na nadampot nila sa paligid. Kung anumang uri ng mga nilalang ang mga to, nagkamali sila ng kinanti. In-start ni David ang makina ng sasakyan. Saka nagmaneho sa gitna ng hindi sementadong kalsada, palayo sa lugar na yun. Nakaramdam ng pagkakampante si Ira. Pumikit siya at isinandal ang ulo sa balikat ng nagmamaneho niyang boyfriend. Ngumiti naman si David, isang nakakatakot at malalim na ngiti. Lingid sa kanilang kaalaman na patay na ang kanilang mga boyfriend. Ang kasama nilang David at Joseph ngayon ay pawang mga impostor na at itinapon ng mga to ang labi ng mga orihinal na kamukha nila sa kakahuyan sa gilid ng kalsada kanina bago pa man dumating sina Ira at Lucy. Maraming salamat po sa pakikinig. Ngayon naman ay dumako tayo sa ating shoutout portion. Shoutout kina Leia Rose Manoho at Esperanza Batain. Maraming salamat po muli sa pakikinig. Naway patuloy niyo pong suportahan ng ating channel